naging safe po ang Pasay. Yung mga takot umuwi sa gabi, nakakauwi ng gabi dahil nakaupo ay panatag sila. Dahil ang mga pulis nung time na yon naging anghel. Ang mga sundalo nung time na yon naging anghel. Ngayon, hindi natin lalahatin dahil marami kong mga kabrad na mga pulis. Pero sa nangyayari ngayon, nalalahat kayo. Masakit man tanggapin, nalalahat po kayo. Pati ang kasundaluhan, walang ginagawa. Bakit? Dahil sa binibigay ni Martin Romualdez na pera sa mismong puno ng kasundaluhan. Tama ba yan? Dahil lang sa pera, pinagpapalit ninyo ang dignity ninyo. Kung ngayon man makalusot kayo, hindi kayo makakalusot sa hatol ng Diyos sa darating ng panahon. Tandaan nyo yan. Maraming mga tao na naniniwala na may Diyos. Maraming tao na naniniwala na may Diyos hanggang paniwala lang. Pero kung yan po isa sa puso natin, itatagos natin sa kaluluwa natin, hindi po tayo papanig sa kasamaan. Nakakaawa po yung bansa natin. Hindi po ako tumatayo dito para manggulo o para para po sa susunod na henerasyon, maliit pa po yung anak ko. Ang dami na po utang natin, patong-patong na, trilyon na. Nawala po yung gold reserve, ni hindi mapaliwanag ng ating presidente kung saan napunta. Bilyon-bilyon po ang flood control ngayon, ni-stop nila. Tama ba yan? Lahat na lang po hudas eh. Nakukuha na, tinutumbok na, malapit na, nasa pintuan na ng Malacanang. Yung pag-iimbestiga, sumulpot lang yung Marines, yung ex-Marines, nakabaro ng mga kapulisan, kabaro ng mga men in uniform. Pasalamat ka kayo, meron kayong men in uniform na matapang, dumindig. Sumulpot na, bigla, maya-maya lang pinahinto na. Sino ho nagpahinto? Pinahinto ni Lacson, pinahunti ni Nung Itbulaga, ni Soto. Pinahinto po ng mga koloko, yung mga school bukol. Siyempre mo, may utos na naman sa taas yan. Kasi malapit na matumbok. Minsan, pag nagbabasa po ako sa social media, may mga tumatawa po pagka nag-aaya ng rally. Sabi ko, ano ba itong mga taong ito natatawa? Bakit to? Kasi ayaw nila maupo si BP Inday Sara. Ayaw nila. Tumitingin na po ang tao ngayon sa tao, hindi po sa kapakanan ng bansa. Napakasalbahin nyo. Yung po nagtataang trillion march, nakakahanga po ang dami sa EDSA, di po ba? Pero makikita mo, sino yung dumaan sa mga kalsada? Anti-corruption yung rally, pero makikita mo si Narisa Hontiveros, ang mga naglalakad, si Kiko Pangilinan, mga corrupt din po eh. Doon po nahahawa yung mga sosyalista, elitista, mga paburgis, mga eskwelahan na galing sa mayayaman, na ang iniidolo nila ay mga corrupt din. Pero syempre sinasabi nila, hindi sila corrupt. Sabi nga po sa Biblia, ang demonyo ay nagpapanggap ng anghel din. Mga kababayan, sa dami-dami ng gusto kong sasabihin, hindi po tayo matatapos. Pero sana po, magising naman po tayo. Ilaban po natin yung bansa natin. Hindi natin ilalaban kung sino yung susunod, kung ano man. Ilaban po natin yung bansa natin mula sa demonyong gobyerno na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Ako po, nag-campaign din kay katulad ni, sabi ni Miss Amor, nagkampanya din kami kay BBM. Hindi po ako maka-Marcos, pero solid po talagang sinuyod ko yung bahay-bahay sa Pasay para dalhin siya. Bakit? Gusto kong patunayan niya na mali yung bintang sa kanyang ama. Gusto kong patunayan niya. Pati kapatid ko na mga ganun din, graduate din ng mga magagandang paaralan, nagagalit sa akin, sira ulo daw ako, kinakampanya ko anak ng magnanakaw.
Pero yung mga galit na galit noon sa anak ng magnanakaw na isang diktator, mga kaparean, simbahan, etc. Ngayon sila yung mga tahimik. Yung mga sumisigaw sa kalsada dati na kahit na sinong presidente sumisigaw. Yan, sina Teddy, lahat sumisigaw. Yung mga lefties sumisigaw. Sa kahit na sinong presidente sumisigaw sila. Ngayon, tahimik sila. Sino ba bumuasahan natin? Sundalo? Yung mga lefties na bayaran? Hinihikayat ko po yung mga kalwa. Kung talagang makabayan kayo, panahon na po bumukas, magsama-sama tayo, tanggalin natin yung politika, tanggalin natin yung kulay. Kung hindi nyo kayang isigaw ang Bongbong Marcos dahil bayan kayo, yun ang problema ninyo. Hindi po kayo para sa bayan. Para po kayo sa isang demonyo. Sabi ko nga, inahamon ko lahat na makabongbong in public, kahit na ilang libo kayo, sabay-sabay kayo, kaya ko yung idebate. Bakit? Sabi nga po sa Ephesians 5:11, ang lagi kong tinatandaan to always expose the bad things. Lagi mong isiwalat ang kasamaan. Lagi mong sabihin ang katotohanan kahit na mag-isa ka na lang tumatayo. Sana po bukas, Diyos ko, kung pahihintulutan mo, ibigay niyo po sa amin. Ibigay niyo po sa amin. Kahit na konti man kami. Alam niyo, mapaghimala ang Diyos Kahit naman konti tayo, kung talagang para sa atin yan. Sobra na po. Sabi ko nga, hubarin lang ni Mr. Bongbong Marcos Maliit ako, hubarin lang niya yung barong niya. Hubarin lang niya yung pagka-presidente niya, suntukan kami. Maganti ko lang yung buong bansa. Kahit ngayon po, huwag niyong gamitin yung pagka-presidente niyo, suntukan tayo dito. Suntukan tayo, Mr. Bongbong Marcos. Grabe ka Grabe ang kasamaan mo. Grabe. Grabe. Yan yung mga taong kinakampihan ng ordinaryong tao. Pero yung dati naging presidente, may nagawa naman kahit pa paano at hindi na mabilang ang kanyang ginawa, pinakidnap niya, pinadala niya. Natandaan na, may sakit na. Ako iniisip ko ayoko maging bias, pero sabi ko nga, sige, tanggalin ko kunwari kung hindi ako maka-Duterte. Pero mali pa din Tingnan nyo nga pag tumatayo yung matanda, umuuga na minsan. Umuuga na. Yung nga sa MRT, ginagamit nila yung pagka-senior nila Kalakas-lakas pa, gusto makaupo sila Sa pila, ganun din, sasabihan ka, senior ako. Yung mukha naman, ano lang, 40 lang. Ito nakikita mo, may sakit na. Pinakidnap pa. Tama po ba yan? Nasaan ang pag-iisip natin? Nasaan? Ako hindi ko maisip yun, pero yung ating presidente naisip Saka may panawagan ako kay Senator Amy Marcos. Senator Amy, tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Kasi kung hindi ka nagtulak sa kapatid mo, wala tayong dilubyo ngayon. Sorry sa maka-Amy rito, pero alam mo nang adik yung pagkapatid mo Alam mo nang nagdadroga, pinatakbo mo pa rin. Tapos ngayon, yung drama mo na, Kesyo, bakit si Boying, bakit si ganyan? Alam mo na palang adik yung kapatid mo, pinatakbo mo pa, nabudol mo kami lahat. Napakasama nyo. Napakasama nyo. Ngayon, kung gusto mong bumawi sa taong bayan, sumama ka bukas. Ikaw mismo magsumigaw. Na kapatid ko, mag-resign ka na, parang awa mo na. Mag-resign ka kapatid ko. Hindi mo nga madiretsyung ganun Panay ka pahaging. Bakit? Kumukuha ka ng simpatsya ng tao para nakakadikit ka pa rin doon sa BP. Politika pa rin nasa isip nyo. Puro kayo politika. Katwira mo siguro, matanggal man yung kapatid mo, andiyan ka pa din. Napakasama nyo. Sobra. Sagad sa buto. Ako, minsan ako magsalta. Sabi ko sa inyo,
Pag nagsalta ako, may nangyayari sa tao. Napakasama nyo talaga, sagad sa buto. Tingin ko wala kayong kaluluwa eh. Muli, kita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po kay Congressman Kiko Barsaga.